Welcome back sa iyo aking kaibigan. Napakadami natin pag-uusapan dito. China, planong mag-naturalize ng players posibleng umabot sa 20. Ang dami niyan. Yuki Kawamura, mapapawaw ka kaibigan sa mga assist nito kanina. Puro behind the back, double-double pa. At Kai Sotto kahit hindi po naglalaro ay top 10 pa din ito sa Japan B-League rankings. Simulan po natin kay Kai Sotto. Ang ating kababayan po ay 2 buwan na mahigit na hindi nakakalaro sa Japan B-League. Pero kung titingnan po natin yung updated player ranking sa Japan B-League ay andito pa rin po siya sa top 10 in 3 different categories. Sa blocks, top 10 si Kai, pang-8 yan mga kaibigan at pang-4 po si AJ Edu. Sa rebounding department naman, pang-6 si Kai Sotto at dito sa field goal percentage si Kai Sotto po ay number 6. Ang taas niyan, 52.8%. So ngayon, punta na po tayo sa katandem niya na si Yuki Kawamura. Wala pang 1 minuto ang highlights nito ni Yuki Kawamura pero talagang magugustuhan mo. Ito po yung highlights niya kanina sa NBA G League. Talagang ang gaganda ng mga pasa niya. Tingnan natin, ito, umikot, bounce pass, ang gandang pasa naman mga kaibigan. Pero ito, tingnan natin yung gagawin dito ni Yuki. Behind the back na naman, ang ganda naman nun mga kaibigan. So ito another behind the back, napakaswabe naman nun, naipasok pa. Yung maganda naipasok. Talaga nakita yung ganda ng pasa. Ito, kuha mula sa fan, ganda naman nun, no look, behind the back. Galing. Sayang kung dito ba naglalaro si Kai o sa pagbabalik niya maglaro siya dito sa G-League. Yan, si Yuki at yan nag-dunk na yan mga kaibigan. Player din po ng agent ni Kai Sotto. Iisa silang ilan ng agent ni Mau Pereira, Yuki Kawamura at Kai Sotto. Yan, 16 points, 15 assists, 4 rebounds. Ngayon, punta na po tayo sa nasagap kong balita mula dito sa talagang matinik na kalaban ng gilas dito sa Asia, ang China. About po ito sa naturalization, mukhang napapaisip na po talaga sila dahil napag-iiwanan na po ang China sa ngayon nitong mga nakaraang taon pa sa Asia at sila lang po ang team sa Asia na walang naturalize. Yes, may nag-iisa silang naturalize, yung Anderson na NBA player. Isang beses pa lang po nila nagamit sa World Cup kalaban pa ng gilas na nakaraan. Yan pala po ay trial lang mga kaibigan para malaman nila ang proseso. Ito po yung article sa China na nakita ko 2 weeks ago lang to mga kaibigan. Na-translate po natin sa English and sa explanation ko, correct me if I'm wrong. Ito po yung title, about daw po ito sa nauusong naturalization, paano daw ito mate-take advantage ng China. Nakasulat dito na talamak na nga daw po ang naturalize sa basketball world at nagsashine talaga ang mga ito sa court. Ultimo USA, meron daw po nito. At ang kababalaghang ito daw po ay pumilit na i-examine ng Chinese basketball ang kanilang sarili at ang naturalization daw po ay tanging paraan para sa Chinese basketball na makabalik sa tugatog nito. May nakasulat pa po rito about sa nag-iisa nilang naturalize, si Lee Kayer. Bagamat may tuturing lamang daw po na trial lang ang naturalization nito, nakakuha daw po ito ng mahalagang information para sa susunod na naturalization. At ngayon daw po ay pinag-aaralan ng CBA ang naturalization sa mga teams, kabilang na po ang usage at salaries nito. At ang mga hakbang na ito daw po ay nagpapakita na ang naturalization ay inilagay na sa plano. So, ibig sabihin po, parang ang gagayahin ng China kung sakali ay ang Japan B-League na may allowed na isang naturalized player per team. So, mga kaibigan, ang advantage po kasi niyan, mga kaibigan, marami silang option, marami silang pagpipilian na naturalized. For example, sa Japan, hindi nakalaro si Hawkinson nitong third window at naglaro po yung Alex Kirk. Sa China, mga kaibigan, posibleng umabot po sa 20. Yan po mga kaibigan, kasing 20 na yan ang number of teams dito sa CBA. Posible dyan mga kaibigan kung nila yung mga malalakas nila na imports doon sa CBA na naglalaro ngayon. Nag-aya na lang po nila Kenneth Lofton Jr., Taco Fall, Barry Brown Jr., mga ex-NBA players at napakadami pang iba. Alam niyo mga kaibigan, masasabi ko talagang gumalaw na talaga ang China. Kasi nitong nakaraan lang, naayos na po nila ang eligibility ng half Chinese na prospect sa Amerika. Si Jacob Su na napakadami nag-o-offer na Division 1 school doon sa Amerika. Yan, kita nyo ang laro. Honestly, masasabi kong mahusay ang batang to mga kaibigan. May galaw, parang LaMelo Ball ang tingin ko. Maglalaro to sa U19 ng China at soon makakalaban ito ng Gilas na may kasama pang naturalized player.
Kaya naman sa susunod na mga taon, mas malakas na ang China at syempre mas malakas na rin ang Gilas Pilipinas. Kasi magpipik na po yung mga players natin like Kai Soto, Tamayo, Kiambao at marami pang iba. Mga kaibigan, maraming salamat po.